Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Freddy sa Facebook at /Freddy and YouTube at Filipino sa America Blog in YouTube. Please press the red button below and so that you will be connected and subscribe to my channel if you haven't subscribed to my channel. And at the same time, give me a comment regarding this matter. It is very important to you guys so that everything will be explained to you. Okay? And if you could give me a big like, so much the better. And if you could share this video, more especially to your friends and benefactors, and as well as to your community or in barangay, or even some student, okay, is better, okay? And I really appreciate it. Thank you very much. This is your host again, Freddy. Now, ang topic ko ngayon ay tungkol dito kay Maharlika again na bumati ko sa atin na sabi niya ay bangag na presidente. Speak up. At ito ay pareho silang, ito ay sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa Davao nung araw ng linggo. Okay? Araw ng linggo, that is yesterday. Yesterday. Diyan sa rally nila na tinawag nila na Jesus is Lord Charge Prayer Rally. Pero hindi yun na nangyari. Kasi kung talagang Jesus is Lord Church Prayer Rally, ay puro pagmumura ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte at ng kanyang anak na si Baste Duterte. Naging political rally at pagmumura. Diyan sa religion, kayo member ng Jesus Lord Church, sang-ayon ba kayo na nagmumura? Huwag niyo sabihin hindi kasalanan nagmumura. Ang pagmura, curse, is a sin. In the Bible verse, you could see, go to your Bible verse and you will find out that curse is a sin. And Jesus Christ doesn't want it. Nakita ba nyo nagmura ang ating Panginoong Jesucristo? Napakita ba nyo? Ngayon, bakit ipagtatanggol nyo? Sige, pagtanggol nyo. Tingnan natin. Kaya nga pag nagmura ka sa korte, naku, yari ka. Di ba? Tama ba? Nakakita ba kayo ng judge na nagmumura? Yan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, palamura. Pero hindi siya judge. Hindi siya sa korte. Sa labas. Okay? Pag nagmura ka, yari ka. Di ba? May penalty ka sa korte. Hindi mo pwedeng murahin ng judge. Pag binura mo, may problema ka at meron kang pupuntahan. Okay. Ang sabi nito, ito ay sabi ni Maharlika. Mga eksena. So anyway, tama si Baste. Okay? Tama siya na talagang walang utang na loob itong mga hayop na ito. Matapos gamitin si Inday Sara. Remember, nung nangangambay si Inday Sara, ano ang sabi ko? I'm not for Inday, I'm for Kuting. Kasi maybe Sino to si Inday Sara? Ngayon lang ilan ang participant diyan na dumalaw sa inyo sa Davao City? Only 50,000. 50,000 your followers. Now, ang inyong hindi kayo sumunod sa sinasabi niyong prayer rally. Instead, ano nangyari? It becomes an anti-BBM. It becomes a destabilization plot against the government of President Bongbong Marcos Sr., which is legitimate in accordance with the Philippine Constitution. Am I right? Okay. Now, on the other hand, ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Sr., sinabayan nyo. Ang nangyari doon sa kabila, rally, just sa Quirino Grandstand sa Luneta, ay with regards to a kick-off rally for the Bagong Pilipinas. Marami huyang ang nilalaman ng Bagong Pilipinas, and it is against a straightforward for the new government of Bongbong Marcos Sr. to reach its objective and goal by next year or year 2027, which is to become an upper middle income country like Thailand and Malaysia. They have already reached that. Okay? And after this
kick-off, ang Pangulo ngayon ay nasa Vietnam. Natatalakayin ko rin ngayon. Bakit siya nagpunta sa Vietnam? At minit siya ng mga group of Filipino community numbering 7,000 teachers, usually teachers, because the Vietnamese government is asking them to come to Vietnam to teach them how to speak in English. Kaya nandiyan yung ating mga teachers. Ang kanilang subject, ang kanilang ituturo ay English. Okay? So ano itong sinasabi ni Maharlika? Sagutin natin, ha? Inday is young, di ba? Sabi ko. Pero it turned out na mas matino si Inday at pulboronic itong inupo natin at inupo ng Smartmatic. Inulit na naman niya ang pulboronic. In tape, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na yung pulboronic ay walang basihan. Sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na kung talagang mayroong video, dapat inilabas na. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila may labas ang video. Ibig sabihin, pinapaniwala kayo na meron talagang video pero wala naman. Pero the damage has been done. Yan ang tunay na pangyayari. Okay? Ulitin, ano natin? At signed affidavit ni Attorney Glencio. Sinabi niya doon kanina sa statement niya. Di ba? So, imagine niyo yung ginagong Pilipinas na rally nila, di ba? Nabanggit ni Attorney Vic na si Attorney Vic Rodriguez ay dating executive secretary. Di ba? Pinalitan siya na ngayon na competent executive secretary, dating Chief Justice of the Supreme Court, C.J. Bersamin. Kagalang-galang C.J. Bersamin. Hindi kayo nakarinig ng anumang pagmumura kay kagalang-galang na dating Chief Justice of the Supreme Court, C.J. Bersamin. Di ba? Ayan. Ngayon, bakit ba nawala si Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, sa pagiging Executive Secretary? Ito napatunayan ng Partido Federal ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya napilitan ho siyang mag-resign si Attorney Vic Rodriguez. Ito ang dahilan. Incompetent and notoriously undesirable public servant. At nawala ang tiwala sa kanya. Trust and confidence, abandonment, disloyalty to the party. Yan ang nangyari. Kaya napilitan ho siyang mag-resign. So ano ang sinasabi ni Maharlika? Kasi ay lumipat na ngayon si Vic Rodriguez sa kampo ng mga Duterte. Ito ay sang-ayon. Ito, sabihin yung fake ito. Ito ay in-issue ng Philstar Global, dated November 22, 2022. Ang sumulat ito ay si Save Gregorio ng Philstar.com. Ayan yung leading newspaper dyan sa Maynila o sa Pilipinas. Philstar, okay? So lahat ng sinasabi ko rito ay may mga source of information ako, kumpirmado at talagang napatunayan na. Okay? Tuloy natin. Well, hindi niya nabanggit diretsyo na gano'n, pero sabi niya, yung rally sa Davao ay hindi binuboost. Okay? At hindi magkakaroon ng earned credits or hindi kailangan ng signature sa kanilang mga boss sa gobyerno. Okay. Ang umattend sa mga sa rally na yan, sa rally kagabi o kahapon diyan sa Pilipinas ay usually ay mga government employees and officials, because ito ay talagang sumunod sila sa inatasan ng ating Pangulo na ilulunsad ang ano tawag dito? Magandang Pilipinas ba yan? Bagong Pilipinas. Parang dati yung bagong lipunan. Ito naman ay tinawag na
bagong Pilipinas. Involved sila dito. Kumbaga sa wag mo sabihin, Maharlika, na hindi pwede ang mga government official at government employees na hindi pumunta rito because they are required. They are required. This is in accordance with the service requirement of the agency of the government. They have to come in. They have to listen so that they will be properly guided. Masasagot mo ba to, Maharlika? Puro kadadanan, wala ka namang ebidensya, walang laman ang mga sinasabi mo, puro basura nila ang sinasabi mo. Kung ikaw ay talagang handa ka lumaban sa akin ng debate, malaman ko lang. Hinahamon kita talaga, hanggang ngayon, debate tayo. Okay? Much better if it's English. I want it in English, Maharlika. Okay? Let's continue. Bago umattend, o during the attendance doon. Di ba? Kasi nga, wala nang kakwenta-kwenta ang gobyernong Pulboronic. Nag-speech siya sa kanina. Okay, dapat imahimayin ko pa yan. Anong walang kwenta? Ikaw ang walang kwenta. Saan ka ba galing? Ano ba ang background mo dito sa diyan sa Pilipinas? Ha? Paano ka nakarating sa Amerika? Ha? Paano ka nakarating? Ang marami kong balita sa'yo. Gusto mo yung sabihin ko kung anong balita sa'yo? Tanungin mo ang mga sumusulat sa'yo, ang mga nagko-comment sa'yo. Saan ka galing? Ano pinagtrabaho mo? Bakit ganyan ang salita mo? Bakit ganyan ang ugali mo? Maharlika, sagutin mo ang mga tanong ko. Ano ang natapos mo? Ano ang pinag-aralan mo? Saan ka nagtrabaho dyan sa Pilipinas? Sagutin mo ang mga paratang sa'yo. Patunayan mo na hindi totoo ang sinasabi sa'yo. Bago ka manina ng kapwa mo, tingnan mo muna ang sarili mo. Ito ang mga sinasabing kakampi ni Maharlika. Si Atty. Glenn Chong, nangunguna. Si Atty. Vic Rodriguez, na sinasabi ko sa inyo ang background niya. Bakit? Atty. Arellano, hindi ko ito kilala. Sabi niya si Atty. Roque, ewan ko, dimidistansya naman si Atty. Roque. At ang buong pamilya Duterte, ito ay nagpapatunay na sila ay anti-BBM. Instead na ang prayer rally nila ay Jesus Lord Church, which is not true. Ito ay fake rally. Ito tinasabi ko sa inyo, it is a fake rally because it doesn't follow in accordance with what the objective of the rally is. Ang sabi na this is a prayer rally, but it doesn't follow the standards of what a prayer rally is. Okay? At ang sinasabi mong ang presidente ay pulboronic, adik, napatunayan nyo ba? Walang patunay. Walang patunay. At ang pagmumura ni Digong ay isang kasalanan at walang respeto sa Chief Executive, sa Presidente ng Pilipinas. Okay? At ang sinasabi mo, Maharlika, proud to be Filipino because of this? Yes, we are proud to be a Filipino. Because the Philippines is now going and is one of the strongest nation in Asia and in the world right now because of its economy are growing. Okay? Okay? I will have more on this matter in my next vlog. In God we trust, never hold your peace.